Igsoon, karong buntaga, magahisgot ko niining gitawag og repentance in the new covenant, meaning understanding repentance in its truest sense, no? Kana bang sabtan nato ning gitawag og paghinulsol ba, no? Hallelujah. Because kanang word nga paghinulsol or repentance, nanay murag negatibo nga aspeto sa ato But in the new covenant, mo giingon igsoon nga even kani nga mensahe dili ni negatibo kundi positibo. Kay this is all about Christ. So, kung naay gitawag og repentance in the new covenant, naapoy repentance in the old covenant. Okay? Now, repentance in the old covenant, mautong murag nasanayan nato igsoon paghinulsol nga trabaho sa tao, no? Repentance in the old covenant is the work of man. Unsa man nga paghinulsol? Paghinulsol nga maningkamot ka, nga mausab, maningkamot ka na kay pagabuhaton nga aron ka pahimutan, no? Kahimutan ta sa atong Ginoo. So atoa, no, ingon diha nga it demands, no? Gadiman siya sa atuang kapasidad igsoon, no? It demands and focus on man's performance in order to be accepted before God. Ingon man ang Biblia igsoon nga naa naman di ita sa New Covenant. Munang giingon siya diri sa Hebrews 6 verse 1 nga dili na nato ibalik pa ang pagtulunan sa paghinulsol nga maghatod lamang nato sa kamatayon, no? Ingon din not laying again the foundation of repentance from dead works. Okay? So, repentance from dead works, mao itong paghinulsol sa daang tugon, dead works because trabaho sa tao, nanikamot ang tao. Okay? Nga mahimuot atubangan sa Dios. Useless works or obsolete works or self-effort. Mo na gitawag, meaning ang trabaho is gikan gyud sa imuhang kaugalingon nga paningkamot. So ingon diri not laying again the foundation of repentance from dead works. Now, naay gitawag og dead works diha kay trabaho sa tao. Pero naay gitawag og the only work nga acceptable before the Lord is the work of Jesus Christ. Amen? Mao tay trabaho igsuon nga dili mo sangkot sa kamatayon. Mo'y trabaho, the only work of God na musangkot gayon sa kinabuhi walay katapusan. Amen. Tungod ni igsuon nga sitwasyon nga dahil ang tao naningkamot unsaon pagpahimuot sa Dios by using mga religious way, traditional system, unsa ba diha nga pamaagi igsuon, kana igsuon maghatod gid na sa unsa man kapoy. Ngayon siya, are you tired? Burned out on religion? Ingon si Jesus, isara ang iyang aghat na to igsuon. Wala siya mo ingon na, gikapoy na baka? Okay, mauni imong buhaton. Duol ka mong gikapuyan sa inyong gipasan, kay papahulayon ko kamo. Amen? Ingon si Jesus, come to me, duol mo na ko. Wa maghatag ang Ginoong procedure, step 1, step 2, step 3. Wa gyud sa paingon ana. Ingon ang Ginoo, hallelujah. Duol mo na ko. Get away with me and you will recover. Wow! And ingon siya, you will recover your life. I'll show you how to take a real rest. Ang daan nga pamaagi maghatod lamang nato sa kakapoy. But praise the Lord, the good news is, hingayon siya, doon mo na to. Naiyahang pamaagi. And so the key to real rest is, unsa man, repentance in the new covenant. Repentance sa Bisaya pa, paghinulsol. Ang paghinulsol sa una, murag hilakan, imong mugtuwad-tuwad na lang kanya, hilak, murag ingon ana atong pagtuano, huna-huna definition sa paghinulsol. Pero iyon ang Biblia, repentance is the work of God. Ang paghinulsol trabaho sa Ginoo, dili atong trabaho. And in Greek word, it means metanoia. Okay? Metanoia means, iyon diri, a change of mind, a change of focus. So
So, buot pasabot sa paghinulsol nga mausab ang atong huna-huna. Mausab ang atong gitutukan igsoon. Now, in Amplified Version, in Matthew 3, verse 2, repent, for the kingdom of God is at hand. Okay? Ingon din ni igsoon in Amplified, repent means think differently. Change your mind. Ang buot pasabot sa paghinulsol, mao'y pag-usab sa atong hunang-huna. Kung pag-usab sa hunang-huna, unsa may akong usabon ate. Ngayon siya diri in Acts 20 verse 21, testifying to Jews and also to Greeks, repentance toward God. Ang gusto sa Ginoo sa iyang mga anak igsoon, ingon siya, lumausab ang atong huna-huna sa atong pananaw niining atong Ginoo. Kay kita na dugay na tang Kristohanon, gahuna-huna pa ta, na kining atong Ginoo is an angry God. So makita nato igsuon na naay pananaw ang mga anak sa Ginoo that God is an angry God, that God is the God who punish. Pero igsuon, halilos sa mga anak sa Ginoo, those who are in Christ, that He is our loving Father. Wow! Amen ba? Siya ang atong mahigugmaon nga amahan. God created the heavens and the earth. Next is, mausap ang atong huna-huna igsuon nga ang Ginoo dili kita. Ang Ginoo mao'y ga-initiate to establish relationship with us. Ang heart sa Ginoo, ang timuha sa Ginoo nga mailhan nato siya. Jesus came not for a new religion. Jesus came for a relationship. Kung kita iyang mga anak, sa may tawag niya, He is our Father. Amen ba? And dili di ay atong capacity, kundi iyahan, no? Being conscious, focus sa iyang gayong gugma, sa iyang gayong abilidad, sa iyang gayong trabaho, sa iyang gayong katarong. Amen ba? It's not about us. Muna mo ingon si Juan the Baptist, ingon siya, Ginoo, ikaw magkadako, ug ako magkagamay. Amen! Ikaw magkataas, Lord, ug ako magkaus-us. Because it's not about us, it's all about Christ. And so Jesus Himself, hinsulti gayon ani nga sambingay, nga makasabot na igsuon, unsay tinuod nga paghinulsol. Mismo sa Jesus, gatudlo nato niya na igsuon, the parable of the lost sheep. Okay? The parable of the lost sheep, that is all in Luke 15. The parable of the lost coin, the parable of the lost son. Okay? Nausahay sa salida, kung unsa tong title mo, ito'y bida. Kung na ay nawala na karnero, nang tagiya. Kung na ay nawadan, kung isa kadako, nang tagiya. Mututok kas tagiya. Kung siya usa ka anak, nawala na anak, anak na siya amahan. It's not because maunay title, mauna sila'y bida. So, dili sa unang nga parable, ni dinhi na sambingay, si Jesus mismo igsuon nga storya ni nga sambingay. In Luke chapter 15 verses 4 to 7, ingon siya, pananglit, may isa kaninyo adunay isa kagatos ka karnero. Nawala ang busa, unsa may iyang buhaton. Biyaan niya ang 99 dito sa sigsibanan o pangitaon niya ang busa. Sa dihang makit-an niya, malipay kaayo siya ug iya kini unsa man pas-anon sa iyahang abaga ug iuli ngadto sa ilahan. And the next ingon siya, ug dapito niya ang iyahang mga amigo, mga silingan. Ingon siya, maglipay ta, kay kining akong karniro nawala ug karon nakaplagana. Adunay panaglipay dito sa langit tungod sa usa ka makasasala nga naghinulsol. Tan-awa igsuon, unsay punto sa Ginoo diri? Kinsay libiya sa 19 ka karnero aron lang pangitaon ang nawala. Kinsay libiya? Ang magbalangtay. Kinsay nakakaplag? Kinsay nagpasan?
Kinsay nalipay. Kinsay nagparty. So kabantay mo igsoon, ingon diri nga ang karnero naghinulsol pero walay gibuhat ang karnero. Ito grabing lipay dito sa langit. Tungod sa gibuhat sa karnero, walay gibuhat ang karnero. That is why ang punto diri igsoon sa atong pagkaanak, ingon ang Ginoo. Tanawa ang kapasidad sa Ginoo, dili atong kapasidad. Ang punto diri igsoon, gusto sa Ginoo mailhan nato siya. And so unsa ang repentance gibuhat sa karnero igsoon? Ingon man ang Biblia nagrepent. Tinuod jud nga naghinulsol. So ibig sabihin, gitugutan niya ang iyahang magbalantay nga siya pangitaon. Gitugutan niya ang magbalantay nga siya makaplagan, pasanon. Wow! Amen ba? And so, Christianity is not about unsay mabuhat nato. Christianity is unsay pwedeng buhaton sa atong Ginoo nganhi sa atong mga kinabuhi. Ang punto diri, tanawa ang heart kasi si Jesus mismo mao'y nagstorya niini nganhi kanato. Amen? It's all about Him. Tugutan lang nato ang Ginoo mo trabaho nganhi nato. And so the next parable is all about the lost coin. Aduna day tagbalay nga may napulo kadako nga salapi. Okay? Silver coin. Ug nawala ang usa. Unsa may gibuhat sa tag-iyas balay? Ingon gayud, gaiwag siyag suga ug nanilhig sa tibuok niyang panimalay. Gipangita gayud niyag maayo tong isa ka buok nga nawala igsuon. Hangtod nga iya kining nakaplagan, bali niyang lipaya igsuon. Ug mao to nga gidapit na pud niya iyang mga amiga, mga amigo, mga silingan niya nga maglipay ta kay kining akong silver coin, kining akong isa kadako nga salapi, akong nakaplagan. Again, on verse 10, hingingon na pod ang Biblia sa samang paagi, adunay panaglipay sa mga anghel sa Ginoo. Hallelujah. Didto sa langit, tungod sa usa ka makasasala nga naghinulsol. Pangutana, kinsa naman po'y makasasala ani nga sambingay igsuon? The silver coin. Kinsay nag-iwag og suga? Kinsay nanilhig? Kinsay nangita? Kinsay nakakaplag? Kinsay nagparty? Kinsay naghinulsol? Wala kabantay mo igsuon sa maong sambingay, walay kapasidad sa tao. Apan ang gipakita ni Jesus diri, iyahang kapasidad. Pero kabantay mo, heart sa Ginoo, everyone is very valuable before His very eyes. In the very eyes of God, you are special. Di ta manghambog sa atong kaugalingon, maghambog tas kamaayos Ginoo sa atong kinabuhi. And the last parable igsuon nga gi-share sa Ginoo is the parable of the lost son. Again, sultian ta mo murag tagatan-og salida. Ang bida dire dili ang anak nga nawala kundili ang amahan. Ingon ang Biblia, og si Jesus mipadayon sa pagsaysay. Adunay tawo nga may duha ka anak. Usa ka adlaw ni ana, ang manghud miingon sa iyang amahan, "Tay, hatagin ako sa bahin sa akong katigayunan." And so, according sa kultura sa Hudiyo, kaning bataa is acting unsa man rebellion. Ug pwede siya dadun sa iyang tatay ngadto sa ilahang council. Ug pwede siyang batuon hangtod mamatay tungod sa iyang kinaiya nga nagngay siya bahin nga buhi pa iyang ginikanan. Ingon ang Biblia, ug gibahin sa amahan ang iyang katigayunan tali kanilang duha. Ug wala madugay igsuon, gibaligya sa manghod ang bahin niya igsuon ug milangyaw sa layong dapit ug iya kining giusik-usikan sa kahilayan hangtod nga nahurot kini. Ug niadtong panahon na adunay gutom niadtong dapita, diin tua siya dito. And so ni aning tungura igsuon, gutom na kaayo siya. So nang-apply na lang siya para maglawog og baboy. Ug samtang naglawog siya og baboy, lami na jud kaunon ang lawog sa baboy. Kay wa man gyud mihatag kaniya og pagkaon. Ug didto igsuon, nindot pud ining wa na sulod ang tiyan, nakaamgo. Ingon siya nga, time pa sa dito sa balay sa akong tatay,
Why gutom ang mga sulugoon dito sa kong tatay, samantalang ako diri. Mura na yung kong mamatay sa kagutom. And don't you not know that under the Jewish culture, ang magbuhi og baboy is pinakahugaw, kay di man na sila mangaon og baboy. Mao to'y pinakahugaw nga trabaho, igsuon, according sa ilahang kultura. Pero wala siya choice, hapit na siya mamatay. Mao to ni ana siya nga, uli na lang ko dito katatay. Sa iyang huna-huna, wala na. Nagpurma na siya speech dito sa iyang huna-huna. Ingon siya nga tay. Ingnon ako sa tatay-tay, pasaylo ako. Nakasala ko sa Dios og kanimo. Ayaw na lang kong tawaga nga imong anak. Tawagan na lang ko nga usa sa imong mga sulugoon. O pagkahuman na to, misugod siya pag pauli sa ilaha. Tanawa ang kasing-kasing sa amahan. Layo palang gani siya, nakita na siya sa iyang amahan. Ni adtong adlaw nga mitalikod ang iyang anak igsuon, wala na'y puas ang amahan. Gatanaw kung kanusa mubalik ang iyang anak. Balo ka ba igsuon? Nga kini nga amahan oy atong amahan karon. And He cares for you. He knows, He cares more than you care yourself. He knows you more than you know yourself. And so mo to pagkakita niya igsuon, midagan siya. Unya kaya atay sa Hudiyo kay taas man magsutana, iya gitong isakap. Nganuman, because under the Jewish law, pwedeng mamatay sa bato ang iyang anak. That is why he has to run fast in order to cover his son and protect from stoning. Ingon ang Biblia, pagkakita niya igsuon, luoy kay siya sa iyang anak, ug midagan siya, hallelujah, gigakus o gihalukan. What a loving father. Mauna nga klase nga amahan, nga gipaila-ila ni Jesus, kanimo ug kanako igsuon. Usahay sa atong pagpangalagad mo ingon ta igsuon, nabay Ginoo aning tungora. Lord, namuna na kung ampo, muragwa may dungog. Pero I tell you, igsoon, He cares for you. And so mo to igsoon, angayan ba kaluyan ang anak? Nagwaldas kaya mo anan? Nagrebuildi? Angayan? Kung kita, wagoy angay. Ingnon pa na to, layas ay nagbalik. Pero igsoon, the nature of our God is love. Kinaiya yun niya mahigugma. Kita pang tao, di ta kahigugma, limitado, pero Ginoo unlimited iyang gugma. Ug mao to igsuon ingon dayon siya. Ingnan din niya sa tatay, tay, pasaylo ako tay, kasala ko batok nimo. Batok sa Dios ug kanimo, ayaw na ko tawaga nga imo pang anak. Ingon ang Biblia, wa siya paminawa sa iyang amahan. Hinuon gitawag sa amahan ang iyang sulugoon, pagdali mo diri. Dad-a ang pinakanindot nga bisti, isuot kaniya. Ang singsing isulob. Suot sa iyang kamot. Ug sapatos siya. Ug kuha ang pinatambok nga baka. Ihawa. Mag-celebrate ta. Kay kining akong anak namatay ug karon nabuhi. Nawala ug karon nakaplagan. Kabalo kay igsoon. Katong pag-uli sa anak sa tinuod lang. Dito tininuod. Uli raman siya kay gigutom. Pero kabalo ka, maski ni ana nga motibo igsoon, ang kasing-kasing sa amahan, I don't care in ana imong motibo na. Ang punto diri, dito siya ni uli sa iyang amahan. Wa siya muulig silingan ba? Uyuan ba ron? Iyaan? Wala. Dito gyud siya sa iyang amahan. He made the right decision igsoon. Though, ang iyang motibo, gutom lang sa tiyan. And the Bible said there was music and dancing in the father's house. Wow! Di ba do'y anak ni tatay? Si kuya dito sa uma. Duol, hapit na siya mo duol sa abot sa ilahang balay. Wow, kadungog siya. Uy, may party. Isip siguro niya, wa mangko, kasi gipartihan. Ito, gitawag niyang isa sa mga sulugon ni siya. Dali na good. Unsay naa. Sa sir, imong amahan ba? Gipaihaw ang pinatambok nga baka, sir. Kay nahiuli ang imong igsuon. Nalipay ang imong amahan. Kay maayo ra ang iyahang kahimtang. Sukuha sa kuya. Uy, di siya kasabot. Ug mao to igsuon. Wala siya mosulod sa balay. Si tatay nalay migawa sa ilang balay. Gialam-alaman, dali na dong.
Kabalo ba mo igsuon sa giingon sa kuya? Tanawa ra gud tay. Sulod sa daghang mga panahon, I've been slaving. Ulipon, nagpaulipon ko ni mutay. Og ni isa ka sugo, way sugo nga wa nako tumana tay. Pero wa man lang ko nimo hatagig naping kanding aron lang akong ilipay kauban sa akong mga barkada. Samantalang kanang imong anak gausik-usik sa katigayunan kauban sa mga daotang babae, imong gipartihan, imong ihawan og pinatambok nga baka suko alagis kuya oy. Nagtuota ba nga ang nawala katurang manghod no, pati di ay ang iyahang kuya. Unsay nawala because wala mausab ang iyang huna-huna. That is why giingnan siya, my son, kanunay kang uban kanako og unsay ako imo. Nagyaw-yaw siya, nagbagulbol siya sa iyang amahan kay nagtuo siya nga ang iyahang pagkaanak paningkamutan. Mao to nga nagpaulipon siya, nagtrabaho siya dito sa uma. Ana iyang trabaho, I've been slaving. Ulipon gyud ang iyahang kuan rule. Trabaho siya, turo trabaho. Matuwa si kasabot. Manghod, nag-usik-usik. Gipartihan. Ako na ko sa uma, way party. Di ko kasabot. Nakasabang sa tatay. Nga naman to igsuon, kay wala mausab ang iyang huna-huna. Nagtuo siya nga ang pagpangalagad, pagdaghan kag mahimo, malipay papa nimo. Matugingnan siya, nak, kuyog man ta, unsay ako, imo. Ang punto dito, ano, nagpaulipon, man kang anak, man ka. Say, kani atong pagkaanak sa Ginoo, kay dili anak. Unya, gani panalanginan nga kauban. Wag ganay agi, dato man. Ako, halos na lang, tibuok panahon, naagyo ko aning simbahan. Pero igsoon, ang Ginoo nag-ingon karon, nak, makaila unta ka nako. This is the ultimate desire of the Father. Makaila ta niya. Papa daay nato siya. Kita iyang mga anak. And we just move according to the leading of the Lord. Dili is living. Hello, anak ka. Ingon siya, you just enjoy my provision. Ingon siya, all these years ko yung ta. Unsay ako, imo. Nganong muingon magkag kanang wa ka hatagig kanding para ilipay. Unsay ako, imo. Nganong mandiig mag-party kada adlaw. And so this is the ultimate desire. Jesus came simply because aron mailhan nato siya. And what a life of rest igsoon. Basig magsigitag ingon, di ko takos Lord sa imong gugma. Tanan takos ta mo dawat sa iyahang gugma. He qualifies you. He loves you. Igsoon, tanawa ang cross, ingon na kalalom ang iyang gugma nimo. And so, repentance, a change of mind is being conscious of the love of the Father in us. Palangga man daig ko, nganong nabalaka man ko. Palangga man ko, protektado man daig ko. Palangga ka sa amahan. And the provision of the Lord, even protection, the provision, protection, healing, kumpleto na. Because we are in Christ. Repentance is a change of focus. Once mausab ang atong huna-huna, then we are going to experience rest. Real rest. Ang pag-usab sa huna-huna will lead us to a life of transformation. Mausab gyud ta. Transformation is murabag ulod bitaw and it becomes a butterfly. So, kaning pag-usab sa huna-huna is not a one-time event. Actually, renewing of mind is sige kang gainom, gakaon sa revelasyon sa Ginoo. So, renewed mind is the key that leads to a life of transformation. Now, God's desire nga di ay matransform ta unsa man kinatibuk-an gyud from the spirit, soul, and body. Amen ba?
No, dili lang kay espiritu ray na usab, ana ba na bag-o, unya ang soul maura gihapon, ang lawas. Let us be aware nga sudlanan rata. 1 Thessalonians 5 verse 23 that there is a part of us, no, ang kaning atong kinatubukan, ingon siya, may God himself, ang Ginoo mismo, may God himself, the God of peace. Everybody say the God of peace. Kaning atong amahan, Ginoo ni sa kalinaw, okay? Sanctify you. Siya daw mismo, through and through, may your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Ang tao, adunay espiritu, kalag, ug lawas, okay? Part sa ihang soul is mo na gitawag my personality, na adito imong will, na adito imong decision making, na adito imong pagbati, asa na sa imong kalag. The five senses is actually naana sa atuang kalag. Ay, gibati na ko ang kagutom, ay, gibati na ko ang kainit. It is in the area sa imong kalag nga gustos Ginoo mausab. Pagka born again nato, ingon siya, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new has come. The new is here. So pagka born again nato, naay nabag-o nato. Asa nga nabag-o? Ang atong espiritu, brand new gyud na sa igsuon. Tungod kay brand new atong espiritu. Again, dili ni imong trabaho. Trabaho ni sa Ginoo. This is an accomplished fact, a done deal in Christ Jesus. Nagkaroon og kinabuhi tungod sa kinabuhi ni Jesus. Trabaho ni Jesus dito sa cross. Ingon ang Bible that your spirit, ang atong espiritu, perfect, mature, complete in Christ, elevated, recreated, righteous, holy, and pure. Maunay identity sa atong espiritu sa dihang gibuhi ni sa Ginoo. Trabaho, tungod sa trabaho ni Jesus at the cross. Brand new kaayo ni. Pagbuhi nato, ingon ang Biblia, nga ang espiritu no nato kaniadto namatay tungod sa sala. Pagkabanhaw, ingon gayud, tungod sa trabaho ni Jesus, the spirit who lives in us is the spirit of Jesus. Galatians 4 verse 6, tungod kay iya tang mga anak, gihatagan kita ni anang espiritu sa pagkaanak, which we can call him Abba, Father. Mauna ang atong espiritu igsuon, naay relasyon, kita iyang anak, og siya ang atong amahan. Brand new kaayo ni, dili ni baby, mature, perfect, holy, righteous, recreated, brand new gyud ni imong espiritu. Unya mauna imong kinabuhi diha kang Kristo. How many of you believe that we are a spiritual being with a soul and a body? Ingon diri, I pray that you may prosper. Mo gini desire sa Ginoo, mo prosper unta ka in all things. Ngang mo prosper ka diha sa espiritu ngadto sa imong kalag ug ngadto gayud sa imong lawas. Mo gina the wholeness. Now, your spirit, no, kaning espiritu nga naa nato has the resurrection power. The resurrection power of Jesus. The spirit flows, the revelation from the spirit flows when our soul is renewed and aligned. Mualign na soul and body. Now, it is only mualign ni siya igsuon by receiving the revelation from the Lord. Samtang kini mag-receive ni, anak man day ko sa Ginoo, palangga man day ko sa Ginoo, luwas man day ko. That's the desire. Ingon siya, I pray that you may prosper in all things and be in health, even just as your soul prospers. When the mind is not renewed, though the spirit is alive, ang focus ba, wala dire, ang focus kalibutan, ang iyahang consciousness, mo na ninyo ng Bible, Romans 12 verse 1, do not conform yourselves to the standard of this world.
There must be a change of mind. There is that anakas Ginoo. Pero imong mind wala na usab, naa diri. Problema gihapon. So there must be a decision sa atong kinabuhi igsoon. Asa kung kinsa atong gitutukan. Unsay resulta? Ang kalibutan mao'y nagkuan ron sa iya ha? Pressure. Unsay resulta? Depressed, anger, confused, bitterness, fear, unsa pa, insecurity. Imong lawas mo bati pod og nasakitan ko, naman ko'y gibati, oy. Tsapa, hapit na jud ko matay. Puro na lang negatibo. Why? Because ang atong gitutukan, it could be atong kaugalingon ug unsay hila sa kalibutan. It takes repentance, a change of mind, and a change of focus. But be transformed by the renewing of your mind. Transformation comes through the renewing of minds, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Then you're going to experience what is happening in the spirit. May experience nimo soul and body. There is joy, love, peace. Unsa man mingon sa body? I am healthy. I am favored. I am blessed. I am rich. So, kita daay mga anak sa Ginoo, sige lang tagdawat. Amen. We are on the receiving end. Wow, how wide, how deep is His love to us. And so real rest really can be experienced in Christ Jesus by knowing palangga daay ka sa atong amahan. Amen? Praise the Lord. Ilha siya, unsa siya daay ka maayo. Amen? And the more makaila ka niining atong amahan nga gipaila-ila ni Jesus sa atoa, kaning atong kinabuhi diha kang Kristo, ingong gayod, then we will learn nga matugyan nato ang tanan. Matugyan nato ang tanan, ang atong pamilya, ang ministry, kaugmaon sa atong mga anak, unsa pa ng mga panghitabo. We learn to entrust everything because anak ka sa Ginoo. Amen ba? Hallelujah.